So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isang ring TVJ defender na soon to be Duterte defender. Soon to be Oh. At ito nga yung mga pag-uusapan natin ay tatlong topic. Unang topic po ay mapatungkol po sa TPINC ng mga pumapalpak po ng mga gimmick nila. At pangalawa, yung tong si Raisa May Dizon ay pinagtitripan po ng mga haters niya sa kanyang page. At panghuli, ang pamimirata ng ibang network kay Miles Ocampo. Kasi may po ngayon, may mga bali-balita na itong si Miles Ocampo nga po mga kadabarkads ay pinipirata po ng ibang network. Gusto nilang kunin si Miles Ocampo. So syempre bago natin ito simulan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na lang din po yung ating Facebook page sa J. Guevara 18. So nagle-live din tayo dyan paminsan-minsan. So kayo na po ang pakilambing naman. So yun nung nakaraan yung mga, at ito pala ang pinakahuling topic natin, kaya antabayanan nyo to. May papahula ako sa inyo kung ano tong darating na pasabog ng Tito Vic and Joey sa EAT. O ano ba yung magiging pasabog sa EAT sa darating na Sabado. So, syempre tayo dito, hindi muna tayo nagbibigay talaga ng Ayon lang po ito sa ating source. Ayon po sa ating source ay may pasabog at napaka-kaabang-abang po na gagawin ng Tito Vic and Joey sa darating po na Sabado. Ano kaya ito? So syempre kakabahan na naman yung iba dyan. Kakabahan na naman sila kasi nga syempre may alam nyo naman ng Tito Vic and Joey, pag may pasabog, click talaga. Ayun yung nagpapasabog na hindi mabaho. Iba kasi nagpapasabog mabaho eh. So dito muna tayo sa unang topic natin. Ito nga, alam naman natin lahat ng gimmick na ginagawa ng TPINC or ng fake bulaga or ng revamp na bulaga ay never talagang nag-click. Siguro yung nag-click lang yung kay Paulo Contis. Yung malaaldab nila. Sa tutusin, hindi pa nga click yun Nag-click yun dahil dumami lalo ang basher ni Paulo Contis dahil nga parang alam niyo yun, parang may hinahunting na naman po ito. Parang may isusunod siya kay Yen Santos. So ito yung video, panoorin natin mga kadabarkads para lubos nyong maunawaan, Ayan, so click natin. Sa background Pakulo ng Tape Incorporated, hindi umubra sa mga advertisers. Isa nga sa mga good news na kumakalat ngayon online, kung saan yung mga gimmick at pakulo ng Tape bulaga na nag-trending na nitong nakalipas na mga araw, maski ang batikang showbiz columnist na si Christy Fernan ay nagbigay na ng kanyang reaksyon patungkol dito. Unang gimmick na ginawa nila, yung mga pinupost nila sa kanilang mga social media na natalo na nila ang EAT at sila ang nangunguna sa mga ratings ng noontime show. Kailan kaya nangyari yun? Umaabot raw ang kanilang ratings sa double digits araw-araw base sa Kantar Media, habang ang EAT naman ay di lumalagpas sa 2% na sobrang napaka-imposible naman. Sila din daw ang nangunguna maski sa AGB Nielsen na mas pinagkakatiwalaan ng mga viewers at advertiser. Pero ayon naman sa mga showbiz insiders, na hindi naman daw po batayan na porket na nag-number 1 ka ng isang araw, ay mauusan mo na ang consistency ng pagtaas ng ratings ng ibang mga noontime shows. Dagdag pa nga ng mga showbiz insiders, itong ginagawa ngayon ng Tape Incorporated ay malamang strategy nila para muling mapag-usapan dahil nawawala na sila sa limelight. Totoo yan. Kaya gumawa pa sila ng ibang pakulo tulad ng pagiging sweet nila Paulo Contis at R. San Agustin na talagang pinag-usapan online.
Ngunit imbes na maging patok sa masa ay mas lalo lang nakatanggap ng pambabatikos si Paulo Contis. Pero pag-amin naman ni Paulo Contis na utos lang sa kanila yon ng management at hindi talaga totoo. At malamang madadagdagan pa ang galit ng mga manunood lalo na ng mga legit na barkats dahil sa napipintong pag-host ni Paulo Contis sa Bawal Judgmental sa Tape It Bulaga. Kung matatandaan nga natin ayon sa Tape Incorporated, yung Bawal Judgmental daw na ito ay pinaka-boring na segment kaya gusto nilang alisin at ay patanggal. Pero ang tanong bakit gusto nila ibalik? Sinabi nga ng Tape Incorporated na gusto nila ng pagbabago sa Itbulaga pero bakit puro recycled lang ang segment nila? Ibig sabihin lang niyan na hindi nila kaya patakbuhin ng show nang walang pagkakakilanlan ng TVJ. O nga, no, totoo naman yung sinabi nitong vlogger na to, tong video na to. Pirin mo, kahit anong gawin nilang mga tulonggisan dun sa noon time show nila, ganun at ganun pa rin, hindi naman nagkiklik. Yung nagklik nga yung kay Paulo, pero talagang binaha din siya ng basher. Tsaka ito nga yung sa Bawal Judgmental, di ba dati sabi nila yan daw yung pinaka-boring. Di ba sabi nila dati yan ang pinaka-boring na na segment ng TVJ noon. So bakit ngayon parang gusto nilang ibalik? Para saan? Nangyari. Nangyari. Diba dati sabi niyo yun ang pinaka-boring na na segment ng ng E8 ng TVJ. Eh ba't ngayon parang ibabalik nyo ata? Kasi ito pa mga kadabarkads, yung about nga po dyan sa ratings, alam nyo marami nagsasabi na parang daw yan tawag dito, yung strategy nila para maka-attract sila ng tao. Siyempre magkakaroon kasi ng palaisipan. Magkakaroon ng palaisipan yung mga tao na, uy, bakit ang taas lagi ng ratings nila? Manood nga tayo kung okay ba. Ngayon, sa kakapanood nila, pakaka-check ng ibang mga dabarkads kung okay ba. Or hindi yung noon time show, bakit tumataas yung ratings. Magkakaroon kasi ng idea yung mga tao na, bakit palagi mataas ang ratings? Yung ultimong sa social media nga alam ko, magkaiba ang social media at ang ratings ultimong sa social media nga halos walang nanonood sa kanila tapos sa ratings ang taas nila. Bakit nagkakaganon? Kadalasan nga nauungusan pa nga nila yung It's Showtime. No? Nasamantala, itong It's Showtime is lagi rin pinoproklama nila na sila yung number 1. Sino yung number 1? Kasi itong Revamp Tape Bulaga, ang dami talaga nilang pakulo pero never naman nag-click. Thank you very much. But thank you very much. Sira ulo yun. Thank you very much. Diba ngayon, ginagaya nila yung Aldab, diba? Si Paulo Contis. Alam din kasi ng mga boss nila dyan na magkiklik talaga yan at pag-uusapan ng tao. Kasi nga, may issue si Paulo Contis mapatungkol sa mga babae. O kaya ayun yung pinush nila na ipagawa kay Paulo Contis at kay Ara. Ara ba Ara? Aura ba o Ara? So, kaya yun ang inutos nila kay Paulo Contis na, uy, gawin mo yan kasi alam natin na pag-uusapan ka ng mga tao kasi nga may issue ka sa babae. So parang ginagawa nila kay Paulo Contis, ginagawan sangkalan. Syempre bayad sila, wala sila talagang magagawa dyan. Ang hirap din pala maging yung pagbayad ka ng isang network sa showbiz, no? Pagbayad ka ng isang network sa showbiz, kahit na hindi mo dapat gawin, pinapagawa sa'yo. Kahit nalabag sa loob mo, gagawin mo kasi bayad ka, may kontrata ka. Ang hirap lang ng ganun, no? Siguro malamang yung mga banat ni Isko, ni Buboy, ni Paulo Contis sa Tito Vic and Joey. Siguro utos lang din siguro sa kanila yan. Totoo parang utos talaga kala Isko yan, kala Buboy. Uy, ganito yung banat mo kay Joey. Uy, ikaw, ganito yung banat mo kay sa TBJ.
Alam nyo kasi, 'di ba? Lagi nilang bukang bibig na ginagawa lang namin to kasi utos sa amin, nagtatrabaho kami. So magtataka ka, lahat naman ng patama ni Henyo Master is rekta sa TPINC sa mga alusos, hindi naman sa mga host. Pero bakit sila yung nagre-react? Kasi, alam nga naman na mag-react yung alusos, inunaw na, hindi naman sila palagi nakikita sa TV. Hindi naman sila nai-interview, di ba? Bibihira lang sila may interview. So talagang pababa natin nila dyan, itong mga host. Yun na yun. So dito naman tayo mapunta kay Raisa May. Dito tayo kay Raisa May. Na di umano nga ito nga si Raisa May ay pinagtitripan ng mga haters. Ito medyo brutal to mga kadabarkads medyo pangit dito yung mga maririnig nyo pinunahan ko na kayo, mahirap na. So taasan lang natin yung brightest cold word. Okay? Pasintabi Sa mga legit The Barkads host pinagtripa ng mga haters, di nalalabas sa social media na pumanaw na. Kanina nga po, habang nagbo-browse ako ng Facebook, naisipan kong puntahan ang page. Alam nyo, nakita ko rin to. Para panuorin ang kanyang latest vlog. Ngunit nang i-type ko na ang kanyang pangalan, nagulat ako sa mga nabasa ko sa search results. So mga nandito sa search result, ito wag naman sana mangyari. Wag naman sana, Ayan, kapag sinearch nyo yung Raisa May, yung Raisa May Dizon, may mga lalabas dyan, Raisa May News, blank na. Yan, Raisa May Issue, Raisa May News, Raisa May Aling Maliit. Yung pinaka-brutal dito, ito yung Raisa May News, PATAY na. Yan makikita nyo, tapat ko pa sa inyo. Diba? Yan ang pinakamasaklap dyan sa mga haters na yan. Akala nila siguro mga immortal sila. Uy, alalahanin nyo, pupunta rin kayo sa ganyang kalagayan, Baka mauna pa kayo kay Raisa. Okay, play natin. Makikita na dito ang isang popular na search na Raisa May Dizon News patay na, at mayroon pang Raisa May Dizon Issue. Grabe nga naman talaga ang mga haters. Out of curiosity, kahit alam ko na hindi naman totoo, pinindot ko ang search result na patay na di umano si Raisa May. Ngunit wala naman tayong nakita o nabasa tungkol dito. Ngunit sino nga ba ang nagpapakalat ng ganitong balita tungkol kay Raisa May Dizon? Ang lakas-lakas pa nung bata tapos ganito makikita mo, at nakapopular now, kaya sino hindi mapapaklik sa ganyan, di ba? Kaya kung legit The Barkads ka at ganyan ang mababasa mo, magagalit ka talaga. At maku-curious ka ng sobra. Kaya agad-agad kong pinuntahan ang mga social media accounts ni Raisa May Dizon at makikita nating sobrang okay ng kanyang kalagayan. Sa katunayan ay may bago itong post na story sa kanyang Instagram. Kaya naman never kayong magpapaniwala dyan, at never ever click the search result na patay na di umano si Raisa May Dizon. Wawa na may bata. Kaya tumataas lalo marahil at nagiging popular kasi marami ang napapaklik, syempre tumataas ang engagement, gumaganda ang algorithm ng search, dahil marami ang interesado. So kung ano man po ang nakikita natin ay wala lang po yan, isang malaking kasinungalingan. Tama. Nakakaawa lang si Raisa May Dizon dahil sa ganitong mga pangyayari na ginagawan siya ng hindi magandang mga balita o issue na hindi naman totoo. Sana naman makonsensya ang mga taong nagpapakalat ng ganitong fake news. Kung panatiko man kayo ng kabilang noontime show, huwag niyong personalin ang mga host ng katunggalin yung show. Be responsible viewer lang dapat tayo, trabaho lang walang personalan. Ang hirap kasi mga kadabarkad sa ibang mga haters, sa sobrang galit nila sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabarkads, na kagustuhan nilang noon pa naman na gustong gusto nilang mapabagsak itong Tito Vic and Joey, itong tatlo, itong TVJ, itong Dabarkads, kung ano na lang yung ginagawa nilang mga bali-balita patungkol sa mga host na to. Katulad nito, yung kay Raisa May. Nangyari na rin nito kay Bossing Vic Soto. No, kung natatandaan nyo yung mga Kadabarkads,
So nangyari na rin to kay Bossing Vic Soto at ngayon ginagawa naman kay Raisa May. Na di umano na itong si Raisa May ay na PATAY na, no? Ginaganon ko na lang, parang hindi ko kasi kayang sabihin yung words na yun eh, no? Parang, ang ano lang kasi dito, alam nyo, kaya ako to na-reactionan mga Kadabar Cats. Sana naman, wag naman no sana kayong ganun sa bata, no? Kasi, ba't may langaw? Nakaligo ko lang ito na naman yung kalaban ko eh. Baygon ka sa akin mamaya. Seryoso ako nagsasalita dito, tapos dadapuan mo kung visit ka. Mamaya ka sa akin, nanggigay, diyan ka lang sa unan. Mamaya ka sa taktay ka. Oh, buhay ka pa? Visit to, kaya lang nagbablog ako, tsaka dapo sa akin. Seryoso yung sinasabi ko eh. So, mabalik tayo, no? Naawa lang ako dito kay Raisa May kasi nga hindi lang isang video kundi ang daming video kasi nga click eh. Tamo dyan pa siya pumato. Ay nako talaga. Seryoso yung visit na lang to. Siguro padala ng tape INC to. Adamay pa yung tape INC. Hindi lang isang video, hindi lang dalawa kundi tatlo. Kundi napakadaming video na ang content po ay ganyan ng balita. Na di umano si Raisa May na ganito, na ganyan. Isa lang na lang ako na sana ito sana may batas din or magawan ng YouTube or Facebook or ng mga social media na account dito or mga social media account na yung may hindi ka pwedeng gumawa ng mga account na walang identity, mga account na walang yung parang walang pagkakakilanlan or salita or sa madaling salita ay dami account or trolls. Sana magkaroon tayo ng batas na lahat ng magagawang account or social media account dito sa Pilipinas ay magkaroon talaga na tinatawag na gagamit ka ng ID, no? Gagamit ka ng talagang ID na may pagkakakilanlan mo, no? Para yung mga ganito, yung mga nagpo-post, yung mga vlogger na voice over lang, tapos hindi ano bang tawag doon? Hindi ko kasi sila pwedeng matawag na vlogger kasi hindi naman nakikita yung mukha, boses lang. Hindi, buti sana kung boses lang tulad ni Ders TV kasi yung boses naman ni Ders TV is okay naman. Yung iba, yung apps, alam niyo yung apps na katulad nito, yung apps na to. No? Yung mga ganyan, dapat magkaroon tayo ng batas na kahit hindi na lang sa Pilipinas kasi syempre medyo mahirap din yan, no? Kailangan magaling kang IT bago mo mahanap yung identity ng mga ganyan. Siguro sa akin lang, para lang sa akin, yung Facebook, yung mga account dito, magkaroon na bago ka makagawa ng isang account sa social media, ay kailangan ng ID katulad ng lisensya, postal, ano pa ba? Yan, mga license, basta kung ano-ano ID, at least nandun yung yung details or info mo para kahit kapag may ginawa kang kalokohan or kasiraan sa ibang tao is malalaman at matutukoy kung saan ang location at pangalan mo. Kasi kawawa kita mo, yung ginagawa ng ibang basher kay Tali, di ba? Sa anak ni Bossing Vic Soto. Yung ginagawa nila sa mga ibang artista na di umano, ito na, patay na. Diba? Parang lang, nakakabwisit lang na sana magkaroon naman sana ng ganyan balang araw. So sana magkaroon nga. So yan, mapunta tayo dito yung kay Miles Ocampo naman ito mga Kadabar Cats. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam mga Kadabar Cats, ito pong si Miles Ocampo po, no? Itong si Miles Ocampo ay freelancer artist, no? So, ibig sabihin nun, kahit saang network, pwede mo siyang mapanood. Ewan ko lang ngayon hindi ako masyadong update kay Miles, pero di ko lang alam kung ano na ba siya? Nakapag na ba siya mga Kadabar Cats? I-comment nyo nga dyan. Tawag dito?
nakapagpirma na ba siya ng kontrata sa TV5? Kasi ito nga daw si Miles Ocampo, mga Kadabarkads, ay niniligawan ng ibang mga network para mag-host sa mga iba't ibang mga segment sa ibang mga network. At syempre, ano pa bang network daw? Alam naman natin kung ano na, di ba? GMA, ABS-CBN, saan pa bang network? Kasi nakikita nila yung ano ni Miles Ocampo ngayon, yung datingan ni Miles Ocampo ay talagang nag-level up yung kanyang pag-hosting, di ba, sa Sugod Bahay. Ang ano rin, nakakatawa yung mga ginagawa ni Miles Ocampo dun. Hindi basta-basta, hindi yung tipong pilit yung patawa kaya tulad ng iba dyan. Yung tipong joke niya tapos siya yung tatawa. Diba? So maraming nagkaka-interest kay Miles Ocampo ngayon at eto nga, pinipirata nga po daw si Miles Ocampo. So ito yung video, para mas maganda yung explanation, panoorin natin to. Miles Ocampo, pinipirata di umano ng ibang network. Matapos nga na magkaroon ng napakagagandang positive reviews dito kay Miles Ocampo, at sa mga ipinapakita nitong husay sa pag-host at sa comedy, ay hindi po maiiwasan na napakarami ang nagbibigay ng offer sa kanya. At kung bibisitahin nga ninyo ang kanyang Instagram account, marami na po siyang endorsement na ginagawa through online, which is bagay na tinanggap ngayon dahil hindi ito makakasagabal doon sa schedule na mayroon siya ngayon. At alam naman natin na isa sa pinapangarap ni Miles Ocampo at Maha Salvador noong sila pa ay nagsisimula pa sa Branded with Bulaga, ay ang mapabilang at matawag na legit Dabarkads. Kaya naman sobra ang kanilang pasasalamat noong sila ay mapabilang sa mga host ng longest running noontime show at makasama ang legendary trio na TVJ. Para nga sa kaalaman ng lahat, si Miss Miles Ocampo ay isang freelancer artist, which is means pwede siya sa kahit Yun. network. Mula nga noong mawala ng prangkisa ang ABS-CBN, isa po siya sa mga pumirma ng kontrata under sa Crown Artist at isa sa mga manager niya ay si Miss Maha Salvador. Manager niya pala si Maha. Lloyd Cruz at iba pang magagaling na actors and actresses ng Crown Artist na pinamumunuan ni Miss Maha Salvador. Dahil po dito, pag ikaw ay isang freelancer, in any moment pwede po kayong kunin ng iba't ibang network. Pwede ng GMA, pwede ng TV5 o ABS-CBN kung saan po may trabaho. Kaya nga siya napabilang sa mga legit Dabarkads. Yun pala yun. So kahit sa GMA, ABS-CBN, pwede pala siyang mapanood. No? Ano yan? Tapos na ba to? Tapos na ata. So yun nga mga Dabarkads, so pwede pala yung ganun. Kaya pala nung kailan ba yun? Sino bang artista yun na, ay katulad ni Bossing, di ba? Natin napapanood nung nasa GMA siya. Napapanood natin siya minsan sa TV5, di ba? Tama ako, di ba? So ngayon, itong si Miles Ocampo naman, no? So, siguro hindi na to bibitawan ng Tito Vic and Joey, mga Kadabarkads. No, para sa akin, hindi na bibitawan to kasi Miles Ocampo na ano na rin to, parang nakasanayan na rin natin kada tawag dito, kada tanghali na makikita natin siya. Tsaka iba din yung impact ni Miles Ocampo kapag kasama sila Mayor Jose Manalo at Wally Bayola. 'Di ba? Ay lalo pa pag sila diyan, tawag dito maging tandem sila ni Zombie. Pero ito pa nga isang bali-balita, no? Etong si Miles Ocampo nga po daw ay parang ito yung magiging kapartner or kalab team ni Andres Mulak kapag pag nagkataon na pag nagkataon po daw na itong si Andres Mulak ay sumunod na rin sa yapak ni Atasha ng kanyang kakambal. So, mga nababasa ko sa comment section kapag na-highlight yung pangalang Miles Ocampo, tawag dito, mapapansin nyo or mababasa nyo sa mga comment section na na tawag dito na etong si Miles ang bagay daw i-partner kay Andres Mulak. Bagay, si Miles Ocampo naman hindi siya hanggang tutusin lalo nung payat-payat. Bagay kahit naman ngayon Pero nung payat-payat si Miles, sobrang ganda ni Miles.
Nakita ko na sa personal yan. Classmate ko dati yan eh. Ilan taon na ba si Miles? No, nasa 20 na ata si Miles Ocampo, no? Parang kaedad ko lang ata yun. Charot lang. So yun, dito na nga tayo. Ito na yung pinakahuli. Ito kasi, may nasagap ang aking source. Shoutout sa'yo shoutout. Pero mamaya sa shoutout ko rin siya. Shoutout sa nagbalita sa akin ito na parang hindi pala parang. So ito naman daw totoo. Totoo naman daw to 100%. Na magugulat daw tayo sa Sabado sa EAT. So ano ba to? No, ito kasi hindi pa na alam ko naman na 'yon pero hindi ko siya pwedeng ilabas. Kasi nga mga kadabarkad, sabi ko naman na sa inyo, malaki ang respeto ko sa Tito Vic and Joey at sa production ng TBJ production na TV5. So kapag sinabi na natin dito ngayon, wala na kayong aabangan doon. Sumabit na naman. Sa halimbawa, sabihin ko ngayon dito, sa vlog ko, ano pang aabangan nyo, di ba? Wala na kasi alam nyo na. Pero ito nga, para na rin, makahikayat na rin sa inyo, no? Itong darating na Sabado, may matinding pasabog daw ang Tito Vic and Joey. So, kayo mga dabarkads, hula time tayo. It's a hula time. Hula time tayo, hula time. I-comment nyo dyan kung anong hula nyo. Ano ba? Ano bang pasabog to? Ito ba yung titulong, Itbulaga na mapapasa kamay na nila sa darating na Sabado? O baka may iba pang may mga bigating bisita na ikakagulat nating lahat ng mga kadabarkads? O baka si Alden Richard ay lumipat na sa TV5? Pwede rin. Oh, ano kaya? May mga panibago na naman tayo makikilala ng mga dabarkads. O magsusulputan, no? Or magsusulputan ng mga dati pang mga host or naging host, kahit co-host, kahit mga umabot ito lang ng ilang buwan or isang taon, magsusulputan sa darating na Sabado. Yun kaya yun? So mapapawat ka na lang talaga no? Kung ano man yan, abangan natin yan mga kadabarkad sa Sabado. Sure ako na kung totoo man, itong sinabi ng source ko, talagang kaabang-abang yan at hindi dapat natin yan papalagpasin. Dahil kapag pinalagpas mo yan, meron nga tayong kasabihan, kapag pinalagpas mo, ipaglaban mo. Joke lang. Wala lang akong maisip na karugtong So yun nga mga dabarkad, so i-comment nyo po dyan kung anong hula nyo sa pahula natin ngayon. Parang blind item. So, kasi pag sinabi ko kasing blind item, parang chismoso na ako nun eh. Parang chismoso nung datingan eh. Ano kaya ito mga kadabarkads? So mapapaisip po talaga tayo. Diba? Mapapaisip tayo ng gusto na, So, ito naman, ito yung hula ko dyan. Hindi kaya ito, para sa akin, ito hula ko Pero hindi pala hula kasi alam ko pala. Alam ko pala yun. Hindi pala ako pwedeng magsalita ng may hula ko kasi alam ko pala. Pero, asawa ni Pera. Ano kaya talaga itong pasabog sa Sabado? Ano kaya ito? Ang dami na naman magre-reklamo dyan sa comment section. Sasabihin, pabitin ka naman. Ito na lang isipin nyo. Explain ko I can explain. Explain, ha? Isipin nyo. Sino ba ako? Vlogger lang naman ako. Diba? So kapag nilabas ko na agad dito sa video ko, yung ayon sa nalalaman ko na pasabog sa darating na Sabado, wala na kayong hindi na kayo ma-excite wala na excitement dun sa pinapanood nyo kasi alam nyo na. Kaya maganda mga kadabarkad, abangan nyo sa darating na Sabado ang pasabog na magaganap
sa EAT ng TVJ. At alam ko naman na andyan naman ho kayo palagi, no? Pero mas maganda yung hindi ko muna talaga sabihin dito sa ating video kasi nga para abangan nyo at mas masarapan kayong manood ng EAT habang kumakain, tanghalian nyo. Ay, ito pala yung sinasabi ni Jay Guevara na pasabog, ang galing. O, di ba? Kasi pag sinabi ko ngayon, wala na. Parang, ay, sinabi na agad. Saka bilang respeto din sa Tito Vic and Joey at respeto sa sa production ng EAT, di ba? Oh, hindi tayo katulad na ibang vlogger diyan na kapag may nalaman na chismis na ganito, vlog agad. Nalaman lang yung ganito, vlog agad. Hindi tayo ganoon. Siyempre, pinapangalagaan natin lahat ng mga maaaring pwedeng makasira sa Tito Vic and Joey or makapanira. Pero alam naman natin kahit anong issue, wala namang makakasira sa Tito Vic and Joey at sa Dabber Cats. Tayo lang kasi masyado tayong advance. Advance ako dahil alam ko naman kaya nga tayo nandito is kaya 'di ba para magtama no ng mga supalpalin yung mga basher at yung mga fake news, 'di ba? So kung ganun din tayo na parang wala tayong respeto na hayaan na parang mauuna tayo kaysa sa mismong EAT, 'di ba? Parang mauuna yung mismong natin, yung kakalabasan sa Sabado, parang kabastusan mo naman yun. So yung mga Dabber Cats, i-comment nyo na lang po dyan sa baba kung ano yung hula nyo at hanggang dito na lang yung video natin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.